not really about kung ibibigay yung relo o hindi ibibigay yung relo. Ang punto dito is that etong mga batang ito, they made a choice to sacrifice their lives for the country. And the least thing that you can do, Bongbong Marcos, as a commander-in-chief. So you forget. Yes. Is to appreciate that choice of this young man. And you couldn't give it. Pinakita lang talaga na kung anong klase kang tao, na ikaw isang spoiled, you cannot empathize, you cannot, alam mo yun, na napaka-detach mo, na wala kang capability na maging compassionate dun sa, dun sa mga very people who's going to receive your command until 2028. Na isang relo, and you cannot show that you care. Di ba? Sabihin na natin, baka Philip Patek kasi yung relo na yun, hindi niya mabigay eh. Hindi mo ibigay. But there are other ways you can show your appreciation. There are some other ways. The mere fact that you cannot handle the situation shows how weak you are as a leader. Okay, balik na tayo sa balik na tayo dito sa press con. Ay, may dadagdag pa ba Kuya Ibi? Wala na, okay na. Kasingit lang ako. Ang nakakainis dito yung mga hearing, si Akop, yung parang sinabihan na sila na everything is above board. Sasabihin pa nilang parang hindi ginagawa ng COA yung trabaho nila. Parang doon ka maiinis eh. Kailan nyo ba tututukan yan? Alam mo yan? Tapos parts, no, if I may add din, no, yung mga kongresista, kasi they cannot drill down on COA, kasi talaga namang within the bounds of the law, ang ginagawa ng OVP, hinihingi na ngayon ng personal opinion. Oo nga. Diba? When in fact, the auditors do not work on their emotions. They work on what is in the joint circular. Talaga namang gago talaga itong mga putang ina dyan. Walang honor eh. Walang honor talaga itong mga kongresistang wala nang si Benny Bante. Ayan. Ay, sorry. Okay. Nangyayari sa budget. So, merong president na, okay, ito yung map. And then, after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's the budget. Ang huli. Hindi niya alam kung ano nasa page 2. Okay? So, pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na, I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang mag-init yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? Bakit kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Fuck you. So, tama yan. Let. Grabe, teka lang. I-slow down. Ito na bagay. So, sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang mag-get yung pangalan niya kasi binanggit niyo yung pangalan niya. Lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? Bakit kailangan ko sabihin na nabudol niya ako. Yung pangalan niya. Lalabas yung drag me to hell. Sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Nabudol niya ako. Tingnan mo yung mata, oh. Tingnan mo yung mukha, oh. Oh, yeah. Oh. That's for grabe. The eagle eye, oh. Talagang agila yung mata, oh. Talagang seek and destroy. Pack you daw, BBM!
Yan ang Kahit isa. bulag, makikita yun. Ay, Martin Romualdez, tingnan nyo. Pacquiao daw. Anyway. Sarap sigurong kainuman nitong si VP. So, tama yan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Ayan na. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulang nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulang. Nagsama na silang lahat. Kinukulang pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Alam mo, narinig ko yung chismis before, yung kinukulang nga daw si VP. Ako din eh. Ako din. Yung si Doc Borden nga, sabi nila, kinulam daw. Ay, nako. Eh, ikaw lang naman naniniwala na. Diba sabi ko sa'yo, nung wina-warningan kita, nung kaaway mo si tita. Humanda ka. Diba? Ayun. Anyway, ayun. Sige, go and die. Sama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, diba? Narinig ng katabi ko. Narinig ng katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. See the frustration. Can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtagunan pa nila yung bata. Sige po yun eh. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation na lang. This is May 2024. Joey, can I add, is this some sort of a tradition for graduates of PMA? Kasi it happened also sa panahon ng father niya eh. I think parang I don't think it is really a tradition, but there were like parang several instances na yata na nangyari to, not only with PRRD but right. Kumbaga parang ito na yung last time na kasi after this these graduates are going to face the real world, right. And talagang talagang mahaharap na sa kamatayan yung mga yan kasi papadala na sa mga delikadong lugar yung mga yan and things like that. So kumbaga parang I think yung panghingi ng relo, yung pang-arbor ng relo, not necessarily na yun yung tradition, but I think para siyang yung kasi yan na lang yung last time na pwede i-pamper yung mga PMA yung mga PMAers. Kasi nga kasi after nyan, kumbaga parang they're going to be forced to be
to face the reality of life that they're that they might not be able to come home, ganyan, kasi pupunta na ng labanan yung mga yan, pupunta ng gera yung mga yan. So I think it is really more of that. Kaya parang nagpapapamper sila, binibigay yung gusto nila. Correct. Ganon. Actually, hindi lang sundalo. Sabing mga may hirap, ganon. Kapag graduate yung lalaki, usually, yan talaga ang hiningi nilang request sa tatay nila. Akin na lang yung luma mong redos. Parang iigit mo sa akin na lang. Normal po yan. So, yung ginawa ng bata, siguro alam niya yung nangyari kay Duterte, parang it's an honor na parang pag binigay sa akin yung redos, kahit sabihin mong mumurahing redos lang yan or mamahalin, gani sa presidente, malaking bagay sa bata yun. Baka rin kasi may naa-assign na isa sa kanila, yung parang challenge. Kasi why is there one person always? But if he has been attentive to all these previous ceremonies, then he would have known. And dapat narunong siyang nag-react. But, wala talaga eh. Very inappropriate yung reaction niya. Which is tama si Vivi doon. I mean, any sane person would know how to react. Yeah. It is not really about giving the relo or not giving the relo. It is actually about appreciating the courage and the braveness of these young men who chose to sacrifice their lives. May I emphasize, chose to sacrifice their lives for the country. So yung appreciation it's not really about yung ibibigay mo ba yung relo o hindi mo ibibigay yung relo, kasi pwedeng hindi mo ibigay yung relo pero you can still show the appreciation di ba? Parang you know what, itong relo na to kasi very special to, bigay to sa akin ni Mama Meldy. So hindi ko to mabibigay sa iyo, but I'm going to meet you after this and I'm going to show you some watch that that you can choose from. Hindi bumili na siya ng mga Timex na relo or whatever, tapos papiliin. Di ba? I mean, it's not really about kung ibibigay yung relo o hindi ibibigay yung relo. Ang punto dito is that etong mga batang ito, they made a choice to sacrifice their lives for the country. And the least thing that you can do, Bongbong Marcos, as a commander-in-chief, Joe, you forget, yes, is to appreciate that choice of this young man. And you couldn't give it. Pinakita lang talaga na kung anong klase kang tao, na ikaw isang spoiled, you cannot empathize, you cannot, alam mo yun, na napaka-detach mo, na wala kang capability na maging compassionate dun sa, dun sa mga very people who's going to receive your command until 2028. Putang ina, isang relo, and you cannot show that you care. Diba? Sabihin na natin, baka Philip Patek kasi yung relo na yun, hindi niya mabigay eh. Hindi mo ibigay. But there are other ways you can show your appreciation. There are some other ways. The mere fact that you cannot handle the situation shows how weak you are as a leader. Diba? Ngayon, in contrast doon sa kung paano minanage ni PRRD yung sitwasyon, I think top 3 yung PMA cadet na nag-graduate that day. In-approach si PRRD, wanted to, I'm not sure exactly ano yung reason ko bakit niya in-approach, but parang wanted to have a conversation or things like that, ganyan. And then, nag-usap sila, nag-shake hands sila. Hindi naman nang hingi ng relo yung yung cadet according sa reports. Si PRRD yung nakakita na he's not wearing a watch. Asan yung relo mo? Kasi ang mga PMAer, meron ding mga isyong relo yan eh. May mga isyong relo yan. Ganon. Yes. Which is parang deducted yata doon sa salary nila, doon sa allowance nila or whatnot. Pero kumpleto yan ang issue. So ngayon, PRRD being a very keen individual, napansin niya, ba't walang relo? So apparently parang nawala yata or I'm not sure exactly the reason why nawala yung relo. And because it is a graduation day for this young honorable men, binigay ni PRRD yung relo. Again, like I said, hindi ito yung kung tungkol ba doon sa binigay yung relo o hindi. This is a display of how PRRD appreciates yung mga ganitong klaseng tao na pinili na magsakripisyo para sa bayan. Inday and PRRD knows this, they know this very, very well. At handun yung conversation. Ngayon, kapag stupid ka or whatnot, bakit kasi binili yung relo? Ganyan. It's not about that. Hindi yun. Kaya nga, si Inday bad trip siya na parang, this young man, sabihin na natin na feeling mo inappropriate na nanghihingi ng relo yan or whatnot, but this young man is going to die for the country.
You know, yung mga PMAers, maraming PMAers pagka-graduate dadalhin sa delikadong lugar. Maybe a month after graduation, deads. 1 month, 2 months after graduation, patay. Sa enkwentro or whatever, in ambush and whatnot, ganyan-ganyan. And you cannot give this to them. This is their last day na safe sila kasi kadete pa yung mga yan. After that day, hindi mo alam kung makakauwi pa sa pamilya nila yung mga yan. And you cannot show appreciation. Yun yung masakit doon. Yun yung kinakagal, yun yung offensive doon, yun yung nakaka-bad trip doon. And yung mga parang mga BBM supporters dito na who can't understand the feeling nyo, nag-OA lang and things like that, edi okay lang, ituloy nyo yung ganyang pag-uugali. Ituloy nyo yung ganyang pag-uugali. Offend the military, our military men. Offend the men in uniform. Sige lang, ituloy nyo lang, walang problema. Tang-ina nyo. Diba? Yun na gusto ko para magising yung mga junior officers dyan Tama. Na wala akong mapapala dito sa gagong to. Diba? Ayun. Anyway, Kuya, you wanted... May mag-smooth lang ako kasi mga reaction na parang ang drama naman daw ni Inday Sara na parang bakit naman niya pupugutan ng or tatanggalin yung ulo ni BBM. Ang sinasabi dito ni Inday Sara is masama yung pakiramdam niya tapos nung nakita niya yon yung gigil siya na parang gusto niya tanggalin yung ulo ni BBM. Ibig sabihin parang kung nandun na siya sa ganung level, ang toxic na. Ang toxic niya na hindi na maganda para sa kanya. So dapat talaga mag-resign na siya or umalis na siya sa or kumalas na siya. So para sa kanya yon yung sinasabi niya na parang kung ganito nakalala yung pakiramdam ko sa taong to, siguro worth na umalis na ako. Bumitaw na ako. So yun po yun. Huwag yung masyadong literal na grabe si Sara, gustong patayin si BBM. Walang ganun. Si JA magkukwento. JA, nandun yung link sa comment section. Akyat ka. Ayan. The Commander-in-Chief, who is typically the sitting president of the Philippines, this request symbolizes the connection between the military and the nation's leadership, as well as the graduates commit. Ayan, okay. JA, umakyat mo na para hindi nabibitin yung comment mo. Ayan. Okay. I thought so because I saw that already in some other ceremony. Ayan. Hindi daw ibinigay yung relo kasi lalagyan daw ng WPS. Ayan. JA, akyat na. Nakita mo yung doon ako na sobra, VP is right. You're going to ask these kids to die for you, for the country. Tapos relo di mo maibigay. If sobrang mahal yung relo or may sentimental value, pwede mo naman bigyan ng iba. Correct, yun nga di ba Daphne? Yung if that is something that you cannot give at that moment, you know what? Handle it well, putang ina presidente ka. Figure it out, just ko, tanda mo na Diba? Wala kasi sa script, diba? Hindi naman siya makakakilos ng walang script, Joey. Alam mo, yung inasal ni Bongbong Marcos dyan, yung bang typical rich kid brat na sa eskwela na nagpapakita ng mga ang dami-daming laruan tapos ayaw magpahiram? Diba? True. Oo. So, he hasn't outgrown his JA, are you? Ayan. Commitment to serve pala. JA, akyat ka na. O sige, ipaintayin natin si JA. Ayan. Mami Laga, you wanted to add something? Ako yun lang yung kasi may mga nagre-react kay Sara na parang masyadong ang lala daw nung parang ang violent, ang morbid ni Sara. Parang hindi, ang gusto niya sabihin doon, ganito nakataas yung level ng pagkainis ko rito, pagka-toxic ko rito. Masyado ng toxic na hindi ko na worth makiwisama pa sa taong to. So, yun lang yung gusto sabihin ni Sara doon. Tita Eats? Yes. I think we should educate yung mga pro-BBM kung ano yung importance ng ceremony na yun at kung anong pang-iinsulto, disappointment ang binigay ng Commander-in-Chief sa simpleng act na yun. No, para rin ma-educate sila. Kasi kung relo lang hindi niya maibigay, sa gera kaya, sa kagipitan, parts, palagay mo, willing ba siyang magbigay para sa mga sundalo na nasa gitna ng gera? And if he cannot think on his feet sa mga bagay na ganun, napakasimpleng bagay. Ano naman kung mawalan siya ng relo na mahal, Joey? Ano naman, kung nataranta siya. Pa yan di ba? Kung ano ba naman, kung yung empathy mo is natural, yung concern mo ay natural, siguro magkamali man ako, ibibigay ko yung relong yan at dala yan ng pagkakamali. Pero yung unang sasabihin mo is, why should I give this to you? Yun. Napaka-pobre mo naman.
Doon ako concerned. Yung, why should I give you my watch? Altang-alta. Kung ako yung kadete, then why the hell should I die for you? Diba? Exactly. You're my commander-in-chief and you're telling me, you know, I'm not worth anything at all. Yun yung ano. Anyway, even if it's 10 million, 20 million, 50 million patek, one life is priceless. Pero kahit symbolic lang naman, kahit symbolic, di ba? Okay, kahit siguro tulungan ko, bibigay ko sa ito kunwari. Kung ako yon, kasi halimbawa 20, 30, or even a very sentimental watch, sasabihin ko, iyo, hindi ito yung watch na ibibigay ko, pero nandito na tayo, papahiram ko na lang muna sa'yo. Pero pagkatapos, bibigyan kita. Papalitan ko, oo. Para lang dito pala. Yun ang ano eh. That's the more logical thing to do, no? Kasi symbolic yun between the cadets and the officers and the civilian authority, no? Ayun. Actually, si Inday nga, very generous pa si Inday dito eh. Kasi sabi ni Inday, there is some level of inappropriateness. Kasi nga syempre parang nanghihingi. Pagdating sa civilian world, medyo off naman kasi talaga yung nanghihingi ka, 'di ba? Yung parang nag-aano ka, medyo off talaga 'yon. So, generous pa dito si Inday by saying na actually merong parang certain level of inappropriateness do sa panghihingi. But of course, considering the fact na ito ay PMAer, ito ay sundalo, ito ay ano, ganyan-ganyan, dapat si BBM na yung nag-lead doon. Actually, considerate pa si Inday dito kay Bongbong eh. Kasi para doon sa pagsasabi niya na parang, sabihin na natin na hindi maganda yung nanghihingi, ganyan-ganyan. Pero ikaw yung mas matanda, tsaka ikaw yung presidente. Diyos me, you don't know how to handle this kind of things. Ayun. So yun, this coming PMA graduation, alam na gagawin ng mga epal na politiko. I'm sure. Mamimigay ng relo. Oo, just bibili yan sa Shopee at Lazada. Ay, nasa work daw si JA, hindi daw siya makaakyat. Okay. Okay. Sige. Ayun. Okay. Anyways, guys. Pero talaga yung relos na hihingin mo sa tatay or sa nakakatanda sa'yo, lalo na rito kung halimbawa PMA tapos commander-in-chief nila si BBM. Ano yan? Tradisyon talaga yan. Although medyo inappropriate pero expected na pwedeng mangyari yan. Yan ganyan. Baka hindi siya na-brief na may ganyan. Expect na may ganyan, di ba? Pero dapat yung mga ganyan on his feet, yung mga ganyan situation, hindi na siya, di ba? Parang natural dapat yan sa kanya, parts. Kahit gawin sa atin yun, hindi na tayo presidente. Siguro sabihin natin, padalang kita ng iba, G-Shock na lang kasi medyo once in a lifetime ko lang mabibili to. Well, yun na nga eh. Kasi nga, if you consider him na lahat na lang is anong tawag dyan? Spoon feed sa kanya. So, dapat sana, kung magaling yung mga advisor niya, binifrip na siya. Sana. Kapag may ganyang mangyayari, ano ka na. So, ano din. Pero, the universe has its own way of revealing a man's character. Oo. Kaya tingnan mo si Duterte, napansin niyo yung walang relos, tapos binigay niya. Kasi talagang tradisyon yan. Kahit yung mga matatandang, yung mga tatay-tatay, tiyo-tiyo, alam, pag graduate yung pamangkin. I remember. Yeah. Well, actually, my first watch was a hand-me-down from my father, and my first watch that I really bought was a graduation present from my father as well. It was a Timex quartz na analog face, no? Na parang replica ng date just na Rolex, no? Pero nakatanong kay regalo ng tatay ko, kulay pula. Kulay pula na Seiko. Right. Yung reaction ni BBM pa talaga, bakit kayo bibigay si Relos ko? Parang putang ina. Dapat pumaki ulit doon ng isang beses si no? Ang cute ng niya, no? Anong pakyo niya? Ang cute. Ayun, ako. Very graceful talaga to si effortless talaga. Effortless. Yung pagiging graceful niya. Ay guys, mauna na ako ha. Still have 8 a.m. tomorrow. Sige kuya. Thank you very much for joining. Bye guys, bye. Bye parts. Bye parts. Ingat. Bye. Read nyo.
Ang tagal ko nawala, parts na pa rin tawagan. Charot. Hindi, sa ano yun? Sa ground floor studio kami live. Mag-research kayo. Doon sa ano namin, live. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut you send. So, no, realize ko, pasik na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? What about? Ano yung nangyari doon? Hindi tayo. Ay, nagutom ako. Pinupukpuk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa diversion road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang, hinahanap mo ha, bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo intirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka, and then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin yung tao na hindi naman niya alam nasaan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan niya talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then I said, sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. So, ano bang ginagawa nila? Balik tayo dun sa yung political reconciliation. Ang gusto nila, hindi ko sinasabi silang lahat ha, si Martin Romualdez lang. Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan sa kanyang mata noong ilang oras na yung 1 hour and 31 minutes na yun nandito. I-cut na lang natin. Tapos next week yung Martin. Pwede, madami na kayong material, di ba? Okay na yun? Sige. Ang questions natin doon lang sa 1, 2, 3 ha. Sa personal, sa budget, DepEd, and kung the way he treats. Alam nyo, may red flag na yan noon eh. Nung kampanya, may red flag na yan. But unfortunately, hindi ko naisip na gano'n kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. So pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. Pag may magdadala yan ng papel, sometimes ganito, naka-envelope. Sometimes folded paper maliit. Iba-ibang ano. So, daming tao, may isang matandang babae. Dala siya. Tinignan niya, ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Kasi, ano yan eh, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganun, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number. Sabi niya, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood.
tumingin siya sa akin. Sabi niya, sabi ko, ako nang bahala nito. Maliit lang ng bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. Ayun lang. Alam mo yun? Maliit na bagay yan ba? Kunin mo. Usahin mo. May number dyan. Tawagan mo. And then you say, okay. Ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay. Complete documents. O yan. Tapos, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Alam mo, merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw sabihin yung pangalan niya kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya. Bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin ko sa inyo kasama ko. Pero, may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kasapin natin ito, iupo natin itong governor na ito. Okay, sige. Bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin. Bakit ayaw mo? Ganun din ang kwento ng governor. May ibang version lang, konti. Hindi straightforward na ganun. Ang kwento ng governor. Siya makita ko with my own two eyes kasi ako yung nag-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM. Okay, and sabi ko sa kanya, okay, di naman Sara ka na lang. And sabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako. Pagudtom na naman. Fill up now with Banana. Also available. Mandatory break tayo. Pero marami akong gustong i-point out dito sa sinasabi ni Inday. Ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you. And sinasabi ko din, I'm sorry. But, sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon. I don't think governor ng Bulacan yun, si Daniel Fernando. Sabi niya, susunod siya sa lahat ng sasabihin ni BBM. Hindi yun si Daniel Fernando, definitely not. Bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari. Bawiin ko yung dapat para sa bayan. Yun yung naisip na lang kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. This week na lang or next week after the pag-start ng house, no? Okay. Pagbalik ng house. Kasi I think nakabakasyon pa sila. Question lang. Wait, okay. Let me just let me just deconstruct yung sinasabi ni Inday. Merong nagpaabot ng sobre, campaign period, nag-abot ng sobre, dinisregard ni Martin, kinuha ni Inday, sige ako nang bahala dito. Okay. It tells us a lot of things, na yung ayuda-ayuda ni Tambi is a sham. Hindi talaga matulungin. Diba? Hindi talaga matulungin. Wala siyang pake sa mga maliliit na tao na nangangailangan ng pera. Hindi talaga siya interesado doon. And so, kayong mga binibigyan ng ayuda ngayon, kayo ay gamit lang para kay Martin Romualdez. Binibigyan lang niya kayo ng ayuda ngayon because kailangan niya ng something from you. Pero kapag walang nakakita kay Martin, wala siyang compassion. Wala siyang pakialam. Yun yung red flag na tinutukoy dito ni Inday. Yep. And totoo to dahil madami ang mga lumalapit sa DSWD na hindi naman talaga nakakakuha ng tulong. Ang dami-daming pera sa ayuda. Ang dami-daming pera ng DSWD, ng AKAP, mga anong kaputang inahang ayuda na yan. Pero pag ikaw talagang nangangailangan, pumunta ka sa DSWD, di ka mabibigyan ng tulong ng mga yan eh. Pababalikin ka lang. Pahihirapan ka pa. Ngayon, yung tulong-tulong nila na yan, pinapakita nila yan kapag merong bagong Pilipinas Servicio Fair. Why? Kasi may audience. Naka-live via satellite. May mga artista, may mga politiko. Ginagawa kayong props. Yun yung sinasabi ni Inday doon. Oo, ginagawa kayong timawa. Correct. Ginagawa tayong timawa nitong mga putang inang kongresistang ito sa pangunguna ni Martin Romualdez, who is an embarrassment to the Philippines and in the global stage, sabi ni Inday. Oo, di ba? Ayan, itong gusto ko deadma talaga dun sa mga sa iskandalo ni Martin, pati yung mainstream media. Ito ngayon, binanggit ni Inday. Tignan ko lang reaction ni Martin dyan.
'Di ba? And ayan, ginawang puppet ni Martin. Matapobre kasi sabi ni sa Karen Vlog. Noong Typhoon Yolanda nga, wala siya sa Leyte, pwe. Ayan. Yung kay Martin is about Okada luggage. Yes. Ayun. Na hindi naman pinag-uusapan ng mainstream media. Ayan. 5,000 cash. Ayun. Biruin mo livelihood program. You can give away sangkaterbang ayuda. Pagkatapos ito, hindi mo ma-aksyonan. Bakit? Kasi hindi broadcasted. Ganon. Hindi naka-broadcast. Yun ba ang reason? So, ang tawag dito, sana yung mga kababayan natin, especially yung tumatanggap ng ayuda through Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, hindi po kayo sineserbisyuhan. Ginagawa lang po kayong props. Hoping na kapag kayo ay binigyan ng quote-and-quote serbisyo, iboboto nyo sila. Sana po wag yun yung maging standard ng inyong pagboto. At yan po ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa ating bansa kung bumoboto kayo dahil naayudahan kayo. Bumoto po kayo dahil sa tingin ninyo, yun ang makakabuti sa bansa. Hindi dahil sa yun ang ayudang makukuha mo. Kasi po ang ayuda, short term lang yan. Siguro may ulam kayo ngayon, pero paano yung the rest of your lives na maaaring babuyin nitong mga taong kagaya ni Martin Romualdez? At kayang-kaya nilang babuyin ng mga buhay natin in span of, 3 years. Na kongresista siya, na House Speaker siya. Ayun. Okay? Ayun. Mami Laika, may gusto kong idagdag? Okay na ako. Ako, konti lang. Oo. Hindi naman natin sinasabi na iasa natin lahat sa gobyerno. Baka kasi yan na naman yung kabaligtaran na utak ng kabila. Sasabihin, umaasa kayo lagi sa gobyerno. Gusto nyo ba habang buhay yung programa para sa mga mahihirap? That's not the point. The point there is, kailangan gawin natin yung mga mamamayan na hindi nga siya magdedepende sa gobyerno. So we have to have sustainable and long-term plans. Na ngayon, malinaw, wala pong plataporma ang gobyerno. 'Di ba? So kaya naglabasan ng ayuda parang band-aid solution sa problemang wala silang programa. So that's precisely why madaling ang mga nangangailangan ng ayuda, yun ang madali nilang lapitan. Pero paano naman yung middle class? 'Di ba? Paano yung middle class, sila yung nagbabayad ng tax? Bigyan nyo kami ng maayos na programa. Isang holistic platform for economy, for its sustainability. Turuan nyo pong mangisda, huwag nyong bigyan ng isda. Kasi that's not sustainable. Diba? Yun lang. And Mami Joey, mas mahirap ang paper trail at mas madaling kupitin ang pera sa ayuda. Sige nga, paano mo i-liquidate yan? Isa-isa mo lahat ng binigyan, lalagyan mo yung pangalan. Sigurado bang sino magsasabi kung halimbawa nilagay mo doon nakatanggap na 10,000 pero binigay mo 5,000 lang. So yung ayuda is ang dami binibili mo yung tao, hindi mo binibigyan ng hindi umuulad yung Pilipinas, at the same time nakakapag-corrupt ka pa. So hindi po maganda yung ayuda, promise. Correct. Totoo. Sana po maintindihan po ng ipakilala nyo rin at anuhin nyo rin. This is a job for everyone. Na lalong-lalo na yung mga nakaka-receive ng ayuda. Let us not allow ayuda to translate into votes. Kasi yan talaga yung gagamitin nila. Ayun. Sa akin po ang mapapayo ko, tanggapin niyo yung ayuda pero huwag niyo iboto yung nagbigay ng ayuda, iboto niyo yung hindi nagbibigay. Yung nangangako ng project at magandang magandang plano sa bayan. Hindi yung nagbibigay ng ayuda. Tanggapin niyo yung ayuda pero hindi iboto yung nagbibigay. Ayun. Sabi ni Annie Ovil, tradition yan ng PMA pag-graduation. Ayan. Sabi niya yung Annie Ovil, ano ka ba? Nag-PMA ka? Or meron kang kamag-anak na PMA-er? Ayun. Kunin niyo yung ayuda pagtalikod, sabay mura, wag iboto ang nagbigay ng ayuda. Ayun. Ano ba to? Ayuda is good if there is a pandemic like what happened noong COVID. Puro na lang mahihirap ang tinutulungan, paano naman ang mga nasa gitna? Nagbibigay na nga sila ng di ba yung mga may trabaho, inaayudahan din. Ayun. Okay, well anyway, balik na tayo dito kay Inday sa press con niya. Nag-campaign kayo ni PBBM together, ilang buwan din po yun, magkakasama kayo araw-araw, and then syempre naging member ng cabinet. Bakit po hindi kayo naging magkaibigan despite yung matagal rin na pagkakasama ko ninyo? Ni President Marcos, hindi talaga kami magkaibigan. Nagkasama lang kami, unang-una dahil sa eleksyon, pangalawa dahil sa trabaho.
Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha, noon, nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo nagsalita doon, bira. After nun, nawala na siya dun sa group chat. And then after that, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi syempre nandiyan yan sa mga staff mo sa aid mo, diba? Yung number ng Vice President. Pero wala kaming some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para makampanya. Yan lang. Sa labas niyan, wala na. Nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. And hindi naman lahat ng katrabaho. Ayan, Mami Laika. Nagurgo na naman siya. Yung gurgo ni Joey, kakaiba. Siya yung tinatanggal sa live. Sa sarili niyang live. Alam mo, Mami Eats, yung sa TikTok noon kasi talagang marami akong followers bago ako nabandon. Pero ngayon, mas gusto ko yung konti na yung followers ko. Para nasasabi ko yung gusto kong sabihin, napapost ko yung gusto ko i-post. Kasi pag marami ka ng followers, alam mo yung aanhin ka lagi, yung susundan ka na susundan, aasarin ka na aasarin. So parang okay lang. At saka ito siguro mas nagiging totoo ka. Na ano mo yan? Nafi-feel mo? Kasi itong konting to, parang ito pwede ka maging totoo sa sarili mo na hindi ka masyadong takot na may masagasaan. Kasi dami nila. Diba? Oo. Kaya siguro ganun. Ano nangyari? Parang to, may tanong, Mami Miss Laika, hindi po pa ba kaaway si Talakera? Hindi ako aawayin kasi hindi naman ako influencer. Wala naman ako masyadong malaking following. So, yun. Oo. Pero pwede ko siya awayin kasi syempre wala naman akong following siya marami. Oo. So, yun yung advantage ng yung ka lang, laylo ka lang. Laylo ka lang, oo. Ano ka lang. On call ba? Alam mo, lagi tayong pinupush na magbigay ng opinion eh. Sa ni Miss Pebbles eh. Lagi tayong hinihingan eh. Siguro ako ilang beses na. Wala naman kaming contribution dyan. Wala kami. Diba? Saka nagsimula kami nila Mami Joey noon, hindi naman namin ganun ka-close niya si Talakera. Actually, hindi nga namin siya gusto noon eh. Kahit BBM supporter siya, BBM din kami, yung nag-aalin kami kay BBM. Hindi naman kami nakikidikit sa kanila, kumbaga. Ayun. Asa na si Joey? Teka, magbasa na lang tayo. Akit ba yan? Nangyayari na yan sa amin. Sabi nga nila ako daw may balat eh. Every time na nakakit ako, binababa siya ng sapilitan. Diba? Ito. What is that background noise on Mami Laika's voice? Wala na. Wala na ngayon. Kanina may konting ugong kay Haha, ikaw. Sabi, oy, there, andyan ka pa pala. Actually, yung video patapos na din eh. Pero nasa na si Joey? Hindi naman natin ma-access yung Teka lang, tinako. Nung sa TikTok nun mas marami kaming followers at mas marami kaming hatak doon sa TikTok nila Mami Joey kaysa sa mga influencer sa FB. Talaga? Bakit nag-ano kayo? Ang konti ng following ni Crisette sa TikTok tapos sila pa yung umaano sa amin. Anyway, kasi medyo nagsimula naman ako sa TikTok nang hindi political eh. Kaya lang nung medyo lumalala na si Mama Lenny, napilitan ako magpolitika. And then, ayun na. Naano na ako, nagurgur na ako sa TikTok, napabanda nila ako. Pwede ka nga mag-solo eh. Diba? Gawa ka live mo mag-isa. Ay, hindi ako nag-live kahit sa TikTok noon nila Mami Joey. Talaga? Oo, kasi wala akong tiyagang mag-stay ng matagal. Pag minsan nagti-TikTok tayo, minsan yan nandun ako nag-yosi, ganyan, tapos nasabat na lang ako kapag feel ko na. Ako naman. Eto, naipit tayo kasi every time talaga andito ako, Mami Like, nagugurgur siya. So, syempre, pag umalis tayo, mag-e-end live. So, hindi ko alam kung tutuloy pa ba niya o hindi. Mahaba pa ba to? Hindi ako sure eh. Patapos na naman din na. Patapos na to. Pero, tingnan mo ako nag-message siya sa'yo. Sa PM mo. Kasi hindi natin siya matutuloy eh. Gawa nang wala tayong screen share. Diba? O magbasa muna tayo ng mga super ganda ni VP sa pa-press conference niya yesterday kahit kinukulam siya ni Natambaluslos at ni Butods. Wala din siyang sa message. Wala din siyang PM. Uy, baka hindi kaya siya na walang internet or Oo, baka ganun nga. Kasi ginurgur. Nakatulog. Hindi yun. Sumuko ang YouTube.
Uy, wag niyo naman akong ano, hindi nga ako. Una, may dalawa akong ika-clarify ha, hindi po ako spy. kasi daw pag maakyat ako, nawawala si Joey. Pangalawa po, hindi po ako si Senator Cynthia Villar. Kung si talagang wala. Every time, umamin ka na, ikaw daw si Senator Villar. How I wish, di ba? O, Mami Laika, anong balita daw sa Down Under, sabi ni Happy Fam? Ay, wala akong balita. Medyo matagal ako nawala. Saka, tigilan niyo ako, hindi ako si Pebbles. Sa TikTok noon lumalabas ako, nakikita ko ng mga tao. Oh, ano ba to? Teka lang, meron pa. Basa-basa muna. Uy, ano to? Nawalan sila ng kuryente last live nyo, Tita Itz. Grabe naman. Desperado moves na talaga ang mga buhaya kasi alam nila na malalang paniningil ang gagawin ni VP Inday pag manalo siya sa 2028. Ako nabitin ako actually, ang haba-haba na ng ano niya, ng press con niya, Mami Likes. Pero bitin eh. Kasi gusto ko talagang marinig yung tungkol kay kay Martin. No? Pero me, I think sinasadya yun ni Sarah. Ito yung ito yung basa ko diyan. Nagbitaw siya ng mga medyo malala ngayon, pero hindi pa yan. Tip of an iceberg pa lang yan. Tapos, ang problema ko rito, paano to sasagutin? Di ba talagang tinira niya si BBM, si Lisa, si Tambalos Dos. Kapag sumagot yan, para silang pumasok sa pain ni Inday na marami like ka, di ba, no? Weekend. Weekend, no? O, party-party sila niyan ngayon. Kasi hindi kakayanin ng utak nila to i-process. So, tingnan natin. So, medyo puyat-puyat sila Sabado, Linggo. At malamang yung helicopter na pinag-uusapan natin, magagamit na naman yan. Papunta sa Facebook at may code blue. Diba? Ang problema ko dito, pero nagsabi na rin si Inday kasi hindi yan sasagot yung tatlong yan, yung mga yan, hindi yan sasagot tingin ko. Kasi pag sumagot sila, baka lalo silang madiin sa patibong ni Inday. Ang gagawin niya, yung papasagutin yung mga Alipores nila, yung mga young guns na yan, o young guns na yan, yung mga kung sila Abante. O, attack dogs nila. Yan. Ganon sila no, Mami Like. Di naman na talaga nila hine-head on. Hindi nila kaya. So yung mga attack dogs lang talaga yung mga papa-atakihin nila. Kahit kasi Martin hindi dumidiretso, di ba? Hindi rin siya. Eto may nabasa ako, natawa ako. Matatawa kasi si Miss Chris. Sabi niya lalapit daw siya kay Stella Kimbo tapos sasabihin niya, "May I ask for your bag?" Challenge. Gusto ko rin yun ano ba to? Diversion. Uy, si Joel Chua, nagsalita kanina. Diversionary tactics ang bungad niya kanina. So, sino ba may diversionary tactics? Itong mga Duterte, hindi uso sa kanila yan. Kasi diba, alam mo, Miss Laika, may question ako nung dati sa post ko. Sabi ko, ano ba mas importante sa'yo? Yung transparent ka o yung honest ka? Kasi ang Duterte kasi transparent tsaka honest. 'Di ba? So yun na hindi mo makikita sa maraming politiko natin. Pag transparent ka, yung galawan mo kita nila lahat. So less talk, hindi mo na kailangan mag-explain. Pag honest ka naman, pag tinanong ka, sasabihin mo. And you can be upfront. Itong gobyernong to, wala silang transparency. Hindi rin sila honest. So, medyo tagilid tayo pag ganito yung sitwasyon di ba? So, yung sinasabi nilang diversion, hindi yan diversion talagang. Diversion saan? Bakit kailangan ni Sarah mag-diversion? Yun babalik-balik lang tayo sa confidential funds. Paulit-ulit lang. Mag-business course nga kayo Mag-aral ka kayo para maintindihan nyo kung paano gumagana yung mga budget na yan. Hindi naman nila ito pagtsatsagaan. Hindi nila ito pagtsatsagaan kasi it's not in their advantage to do so. Tayo matyaga tayo. Kaya kung minsan, Mami Like, nakikiusap din ako sa mga subscribers natin. Kung pwede, kausapin nyo yung mga hindi pa talaga, hindi natin followers, hindi natin subscribers. Kasi sa totoo lang, tayo naiintindihan na natin to. Kailangan natin ikalat to sa mga taong hindi nakakaintindi. See, otherwise, we will be preaching to the choir, di ba? Tsaka we will... So, paulit-ulit lang tayo. Ang gusto natin is dumami tayo. Maintindihan, di ba? And then, probably, yun nga, dahan-dahan nga lang kasi mahirap yung intindihin yung halimbawa sa budget. Yung ginagawa ni Dare to Ask. Just ko, ang hirap intindihin nun. Bubusiksikin niya paano naging corruption ito. Pero, pusahan tayo. 2,000 tayo ngayon mahigit. Naintindihan na natin to ngayon. Naintindihan na natin. So sana yun din ang moving, yun yung natin, i-expand natin. Otherwise, yung ating numbers ba supporting the Dutertes, hindi yan masyadong mag-expand. Kailangan natin talaga to take time. Ayan.
Ako na wala si Mami Joey kasi talagang wala na. Mag-end live ba tayo? Hindi ko pa rin alam yung endgame dito ni Sara. Kasi it's either nothing to lose na siya, wala na siyang balak tumakbo sa maging presidente, talagang makikipagbakbakan siya dito, or meron siyang alas at bala na alam niyang hindi siya mai-impeach at alam niyang magdadalawang isip na makipagbanggaan tong mga admin na to sa kanya. Mami Lex, yung tapang niya, may pinanggagalingan eh. So, parang alam mo na hindi ka magsasalita ng ganun kung wala kang, pinanghahawakan na hindi natin alam lahat. Yun siguro yung pinakamatindi. Hindi pa yan yung luggage na yan. Oo. Marami pang alam si Sara. Kaya ganyan tapang. Nakakalimutan natin siya yung nasa tabi ng presidente. Siya nga yung ng presidente? Diba? Ano ba yun? Ang tapang ha? Oo, siya yung nasa tabi. So, kung yung mga tanong natin na bangag nga ba, siya rin din makakaalam yan. Diba? Siya makakaalam yan. So, pag ready na siguro siya, nako, all hell will break loose. Yun ang inaantay natin. At sana dumating, no? Na hindi pa ubos yung kaban ng bayan, Mami Lex. Kasi baka it's too late for us to rectify whatever damage this president has done. Mahirap. Actually, 2 years pa lang, pero talagang ang daming bumalik sa dati. Parang nasayang yung 6 na taon na inayos ni Duterte. Parang bumalik na naman sa dati. Oo. Nakikita mo ba yung number of missing persons? Everyday nagtitingin ako, Mami Legs. Parami at mga bata yan. Tapos wala tayong naririnig. Wala tayong naririnig na nagre-react sila. Alam mo yung nagpapanik dahil may mga nawawala. Wala, diba? Tapos nakatutok sila sa bakit kailangan mong balikan yung war on drugs? At kailangan mong imbestigahan yan? Ubusin mo yung effort yan para lang pabagsak si Duterte. Ang dami-daming aayusin trabaho. Hindi nila trabaho yan. Alam mo, pinag-compare nila yung number of laws na nagawa. Nakita ko yan na merong nag-compare. Nung time, for certain period, isang Congress time, naka 300, within the same period, 300 laws pass ang Congress. Nung itong 19th Congress na to, for the same amount of time, naka 29 laws lang. So 300 versus 29. Kasi wala silang ginawa kundi mag-hearing. Oo nga parang di ba legislative kayo? Bakit magiging judiciary na kayo? Parang ikaw namang Supreme Court, kayo mga korte, kayo mga justices kayo. Okay lang sa inyo yan na parang ginagawa na ng Senado sa kanang Congress yung trabaho nyo. Hindi naman na siya in aid of legislation eh. Kaya ang dami tuloy nagkakaroon ng yung conspiracy theory na parliamentary na ba tayo? Bakit parang ang concentration ng power nasa legislative na? 'Di ba? Na-dissolve na ba yung executive at judiciary? Basta malinaw na malinaw lahat yung EJK, yung POGO, yung mga ginagawa ng Senado sa Kongreso na mga hearing. Yan ang diversionary tactic para wag niyo mapansin na wala namang ginagawa yung gobyerno sa atin kundi mamigay ng ayuda. Sige, ano nga malaking project ng gobyerno? Wala nga, 'di ba? Wala talagang ang nangyayari pa ngayon, syempre yung mga naunang project na inimpisahan ni PRRD, anong ginagawa? Sinasalo ngayon at sila na ngayon yung bida. Sila lang ang tawag dito, sila yung nag-ribbon cutting. Tapos sana nga kung programa na nila. 'Di ba? Okay lang yung kung naituloy na kaso parang wala namang naituloy. Parang kakapiranggot. Correct. Kaya, kaya marami tayong dapat singilin. No? Opo, ito question, 29 lang po, no? According to the report, 29 laws were converted, bills were converted to laws. So that's a far cry from 300 laws passed during the same period of time. Kasi nga, puro ganito na lang yung ginagawa. In aid of legislation, at ang tanong natin, anong batas ba ang naipasa nila sa POGO? Anong batas naipasa nila sa ano pa ba yung kay yung pinagkakaabalahan nila? Yun, anong batas? Wala naman tayong nakikita. This is all either to persecute Dutertes and their ally. Pine-persecute nila 'di ba? Hindi na nga sila sumusunod sa resource person, igalang mo naman yung karapatan. Pag ikaw pumunta sa hearing, umasa ka na, magdala ka na ng brief mo o ng panty mo kasi baka makontempt ka, matutulog ka sa kulungan. Makukontempt ka talaga kasi ang gusto nilang marinig na sagot, yung gusto nilang marinig. Yung hindi sila interesado sa totoong sasabihin mo. Ang interesado sila, dapat sabihin mo yung gusto nilang marinig. Pag hindi mo sinabi, contempt ka. Oo. Ote, may question dito ha. Phone in question. Tita Eats, hindi pa pwede i-complain ng private individual sa Supreme Court si BBM for constitutional violation to impeach him. Well,
Hindi to ganito kasimple eh. Kasi yung impeachment, hindi siya judicial process. Meron siyang ano tawag dito, dadaan ka talaga sa legislation in order to start. Ika pwede dediretso, in short. That's why you have certain legislative, yung impeachable offenses, dadaan ka talaga. So, habang hawak niya ang houses, no chance tayo. At habang hawak din nila yung houses, malaki yung chance na pag-iinitan talaga nila si VP Sara. So, kaya, Dutertista vote tayo. We need the numbers. Huwag mo yung nambusiksikin kung sino yung nandun. Kailangan lang natin mas marami para pag bumoto, may laban tayo. Kasi hindi man pumasok yung 12 na atin, pag may chance naman na merong sasangga sa atin kahit papano sa mga matitino pa na nandyan sa Senado. So makakuha man lang tayo ng, if 3 we can convince on those na pwede pa naman malambot, swing voters pa sila, at least meron tayong chance. Pero kung isa o dalawa lang yung papasok sa 12, malabo. So laban tayo. Yung pinapalinaw sa atin ni Joey at ang mga Dutertista. That's how important those 12 senators are. Ayan na para si Mami Jo, hindi raw siya makapasok sa StreamYard. Mukhang nagulgul talaga siya. Okay. Pero, so ask mo na lang siya kung tayo'y mag-e-end live na. Siguro end live na natin. Pero balikan ko muna yung Dutertista vote. Yes, please. Wag na po natin busisiin kung sino. Basta kung sino yung kumampi sa Dutertista, tingin naman natin is hindi naman ang gagamit katulad ng gagawin ng ginawa ni BBM. Suportahan natin kasi sa akin pumasok sila o hindi. Gusto kong matikman ng gobyernong to na hindi kami natutuwa sa inyo. At pag may chance na pwede kayong palitan, papalitan namin kayo. Yun. Yun po yung parang yun yung bawi natin para iparamdam na nasa tao pa rin yung power, wala sa gobyerno. Kami nagluklok sa inyo yan, kaya namin kayong tanggalin. Yun po yun. Oo. At lalala lang to kung di tayo magsasalita. No? Magiging mas grabe to kung di tayo magsasalita. Ngayon, itong ginagawa natin, wag po tayong mawala ng pag-asa, no? Kasi parang ang hirap ng laban. Nag-usap na kami ni Joey, Miss Laika, sabi ko, ang hirap, it's an uphill battle, no? Joey, sabi ko, kasi wala tayong pera, kita nyo na, walang pera. Talagang, ang yaman lang natin is talino. At saka yung mga pagsasalita natin, convincing power. For now, ganito muna tayo. Pero I'm sure makakakuha tayo ng break at mapupunta din yung swerte sa atin kahit paano kasi we are doing the right thing. At the end of the day, Mami Laika, it's good versus evil ang nangyayari. Medyo mahirap lang talaga to kasi yung mga Marcos na to, yung admin ngayon, natuto na sila kung sa mga Aquino kung ano yung dapat gawin para wag silang matulad sa Dilawan. So, alam na nila, tingnan nyo, di ba, namimigay ng ayuda, bumabaha ng pera, ng ayuda. So, alam na nila yung gagawin para wag silang kainisan katulad ng Dilawan. So, medyo mahirap yung laban talaga para maalis sila. So, importante talaga yung Dutertista vote sa coming election. Oo. Siguro naman mas matatalino na ngayon yung mga botante natin. Take the money because that's your money. They owe it to you, but vote wisely. Tandaan nyo lahat yung nagbigay ng middle class ako, so hindi ako nakakatanggap ng ayuda. Pero kung doon sa mga nakakatanggap ng ayuda, tanggap na kayo ng tanggap, okay lang po yun. Kasi kesa naman, di ba? Para kahit paano. Ibubulsa din naman nila yan eh. Diba? Pero wag yung iboto yung mga politiko na ang plataforma ay mamigay ng ayuda kasi hihilahin po ng pababa yung kalagayan ng Pilipinas. Pag naubos yung middle class, magiging mahirap na din, magiging ayuda nation na tayo. Papatakwin tayo ng mga oligarko. Babalik tayo sa simula. Sa dati. Tama. Ayun. So, dami na nating na-share. Siguro mag-end live na tayo. Maraming salamat. Tita, Mami Like, it's nice meeting you. Good night po. And everybody, salamat. Okay, Pasensya na kayo, kami ang naiwan at sa susunod I'll make sure hindi na natin pagugurgurin si Joey. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sige. Sige po, follow na din ako sa page ko. Yun lang naman. Ikaw, Miss Like, promote ka. Wala. Sa akin, okay lang. Bahala sila. Paano nila ako o hindi. Sabi ko nga, basta okay lang sa akin kahit at least hindi ako nagugurgur. Yun. Sige. Thank you very much. Good night. At dito, good afternoon sa mga from North America. Ingat kayo lahat. Bye-bye. Thank you.